Hi, welcome back to another episode of the Basic Tub Podcast. Itong episode na to, syempre, ginawa nating video episode kasi feeling ko mas maganda siya kasi makikita nyo kung anong ginagawa ko and kung ano yung nakikita ko while I'm cycling. Kaya, naisip ko, imbes na puro audio episode, gawin ko pa rin siyang video episode pero in a lower resolution. Kasi other than listening, if you're into cycling din, baka pwede nyong in a way pakinggan yung itong mga episodes while nag sa cycling trainer kayo or um, nag-walk pad, something like that. And meron kayong view sa screen nyo. Diba? Ayun. So, for this episode, I think this is the 7th episode if I'm not mistaken. Let's talk about yung first ride. Let's talk about cycling. Yung first ride ko first long ride na nagawa ko since nagkaroon ako ng bisikleta or I got into cycling. Ayan. Nung natuto akong mag-bike, technically, it's more of a learning moment yun eh. Hindi pa ako lumalayo, talagang natuto lang ako tapos nag-bike-bike lang sa within the subdivision before dun sa Parañaque. And yun, I acquired the skill pero I never used it um, in any way na pangmalayuan or pang-commute, just like what I'm doing right now or what I can do right now. So, naisipan ko ikwento yung una kong experience sa pag-long ride. Doon nga sa, I believe on the episode 4 about cycling, nakwento ko kung paano ako natuto mag-bike at kung sino nagturo sa akin and I think or I believe kahit pa paano ay naikwento ko rin sa inyo yung way kung paano ako nagkaroon ng bisikleta. Yun. So basically, just a quick recap. Nagkaroon ako ng bisikleta noong pandemic dahil mga barkada ko nga at mga kilala ko was into hiking and hindi makalabas dahil sa ongoing pandemic time at the moment. Nag-decide silang magsipag-bisikleta. Ako naman, di ako makalabas kasi parang tinatamad akong mag-bike-bike. Pero dahil sa pag-insist ng isa sa mga barkada ko na si Kicks, shoutout kay Kicks. Ayan. Ang ginawa niya, niyaya niya ako one time, tapos pinahiram niya ako ng bisikleta. And then, sinali niya ako sa mga GC ng mga kaibigan niya na nagbibisikleta din. Ayun, ganun na nangyari. And then, at some time, biglang sabi niya, bumili ka na ng bisikleta mo. Ganyan, 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 ganyan. Sabi ko, kulang yung pera ko, pre. Tsaka wala talaga akong balak magbisikleta. Pero kasi yun lang yung only way para matanggal yung bagot ko, tsaka yung longing for the outdoors. Dahil nga, sanay kami sa pag-akit ng bundok, yun yung nakagawian namin pang distress, pang libang. Ayun. Kaya kailangan ko talagang lumabas nun. So at the back of my mind, mukhang magiging siklista ako, parang gano'n. Pero wala akong ibang expectations at all. So anong nangyari, pumunta ako sa kanila sa Molino
pinabisita niya ako. Ta's nagkita kami. If I'm not mistaken, yung pinagbilhan ng una kong mountain bike ay yung LJ Bikes. At una kong bike or mountain bike, I mean, ang una kong bike ay mountain bike. MTB siya na hardtail. Tapos, ang brand niya nun, ano eh, yung generic lang na mga brand, yung Stout. Pero proud na proud ako dun. Ngayon, 27.5 siya na large ata o medium. Something like that. Gustong gusto ko yung kulay. Muntik pang hindi matuloy yun eh dahil noong nabili, anong binibili na namin, nasa 11,000 siya. Nalimutan ko na yung mga components pero yung mga components ng mga talagang pang built bike lang. Parang S-Ride yata, yung derailleur. Tapos, Shimining yata yun, yung front derailleur. Yung RD parang, nakalimutan ko na, Logan yata yun o ano. Basta, parang mga L2O na ano, na generic na brand before. Ngayon kasi upgraded na yung L2O eh. Ayan. So, just to give you a context kung ano yung mga pinagsasabi ko, yung RD is rear derailleur, yung FD is front derailleur. Those are parts ng bike na tumutulong sa'yo para kumambyo, paakyat pababa ng gears na intertwined ba or connected sa shifters na pinipindot natin gamit yung daliri. So, ayan. If you want to know more information about that, you can check it online or panoorin nyo yung latest vlog ni Bike Noob. Sino ba to? Si Nat. Forever Bike Noob yun. Yung pangalan ng YouTube channel niya. So, meron siyang latest video. Kakapanood ko lang. Kung saan dinidiscuss niya kung ano yung mga parts ng bike. So, yun. Malaking tulong yun. So, going back to my story, ayun nga, merong mga gasgas yung frame ng bike, yung Stout. Pinangalanan ko nga yung makina eh. So, ayun. Meron siyang mga gasgas. Tapos, ang ginawa namin is, humingi na lang kami ng discount. Ngayon, binigyan kami ng discount. Parang 1K lang yata yung discount na binigay. Pero maraming freebies. Tapos, binigyan na lang ako ng helmet ni Kicks. Yung helmet niya na green, nasa bahay pa nga yun eh. Nutshell yun na helmet. So, anong nangyari? Nagkaroon ako ng bike. And then, ang ginawa is, from Molino, binike ko hanggang dito sa bahay. So, isipin mo Molino hanggang 13. Sobrang init no, nasunog kaagad yung balat ko. Yan, medyo nahihiya kasi akong magsalita kapag mayroong mga tao. So, tumitigil ako magsalita kapag mayroon akong matadaan ng mga tao. Alright. So, ayun. Isang ikot na ako. Going back to the story, yan yung dinaanan ko. Sa JMA ako dumaan, Molino Street, sa JMA. Tapos, ang labas ko ay sa SM Dasma na. Tapos, Governor's Drive hanggang dito sa 13. Ngayon, yun yung unang long ride ko. Tapos, sumunod nun, dahil sinali na ako sa mga GC ng mga nagbabike dun sa Camellia Homes, tsaka sa Springville. Daan tayo dito.
Ayun, ang nangyari ay magkaroon ng long ride. Una naming ride before is ano, sa may Tansa, tapos nag-swimming kami sa may hardin ng Postema ata yun. Hindi ko alam kung Tansa pa ba yun o Naik na. Pero naalala ko yun, hardin ng Postema. Tapos get up ko pa nun, yung talagang pang hiking. Dry fit, tapos ah, yung hiking pants na suot ko lagalag pa yun, hindi pa yun yung parang dry fit na talagang tela siya pero, magaan siya na tela. Pero parang baong style siya na lagalag. So, ayun nga. Tapos after nun, ulit, siguro mga after a week. Yun na talaga yung pinakamatinding, long ride ko or first time kong magkaroon ng matinding long ride at, using makina. So, yung bike ko na yun wala pa akong ina-upgrade noon, tapos 3x8 yata yun o 3x9. Tapos di pa ako masyadong marunong kumambyo. Bali ang nag-ga-guide sa'kin nun si Kicks. Sabi niya, "Wag ka masyadong mag-cambio, mag-stick ka lang sa isang ano." Pero, while we are riding, um, inaaral ko na siya kung ano ba yung feeling 'pag ang combination ng cambio ko is kasi 3 by siya, eh. Yung 3 is yung 3 gears mo in front. Yan yung gears kung saan ka pumapadyak. Tapos yung 8 or 9, hindi ko alam, eh. Let's stick with 8. I think it was 3 by 8 na gear ratio. Yung 8 sa likod yun, yun yung tinatawag na cassette sa likod. So, pinakamalaki, magaan, pinakamaliit, mabigat. So, ang logic niya is kapag paahon ka, gumamit ka ng malaking malaking cog or malaking wheel sa likod. Pero kapag flat, gumamit ka ng pinakamaliit. And you can adjust it on how much force you can do by pedaling. And same logic sa front. Pinakamalaking plato sa harapan will make you pedal harder, pero that's suitable for flat. And then, pinakamaliit na plato sa unahan will make you pedal faster, pero mas malambot, and normally ginagamit yun pagpaahon. So, ayun. I guess, siguro nakuha nyo naman sa explanation ko. Pero for more information, search na lang din. Ayan. And, ang naging ruta namin sa pagbike ng pinakamahaba kong long ride ay sa Fantasy World. Located ito sa Lemery, Batangas. And doon ko lang na-realize na marami palang mga lugar na pwede kong mapuntahan at maraming mga cycling destination dito sa Cavite. It's just that parang medyo ang hirap mag-bike dito sa Cavite kasi rolling terrain yung kalsada dito. Baba-ahon. Kaya talagang masasanay ka na umahon ng umahon. Lalo na sa amin, 'pag pauwi na ako merong mga ahon bago ako makarating sa pinakakanto namin. Ah, ay ano 'yan, comes, in both ways or meron talagang mga ahon in both ways kung galing man akong Dasma o galing man akong Trece. So, ayan, mahirap. Pero eventually masasanay din. Ayan. Ang naging ruta nga namin is manggagaling sa manggagaling sila sa Camellia. Ako naman dahil 13 ako nanggaling ako sa Trece siyempre. Tapos magkikita kami halfway doon sa Greenwoods sa may intersection ng Unitap sa may Paliparan. Yun ang una naming meet up. Uy, dogo. Mami dogo. Ayan. Then, nung nandun kami, ang dinaanan namin is Looban. From Greenwoods Village,
papasok ng silang, looban siya, as ang labas namin is Tagaytay na. So, gradually siyang paahon, although may mga section naman na flat, pero the more you're getting near to Tagaytay, the more it's getting steeper at maraming mga ahon. Meron pa nga parang pasigsag doon. And um, until now naman, dumadaan-daan ako doon pero medyo dumadalang kasi ngayon mas busy ako compared noon syempre. So, minsan dumadaan ako doon and marami na ring changes doon sa kalsada na 'yan. Pero looking back to those days or to that very day na nag-ride kami, doon kami dumaan. And pagdating ng Tagaytay, dahil masaya, medyo masaya na nung nasa Tagaytay na. Take note, wala pa akong pinapalitan na parts noon sa bike ko. Talagang all stock. And I got the very best advice from those people about upgrading. And mamaya sasabihin ko sa inyo para baka sakaling makatulong din sa inyo. So, most of the participants or mga kasama namin ng ride na yun going to uh, teka, ayan, ayan. Most din ng mga kasama namin dun is mga naka-mountain bike din. And mga mas matatanda sa akin tsaka sa amin ni Kicks. Pero mga kaibigan, pero ngayon hindi ko na sila nakikita. Dahil at some point in time parang medyo tumigil ako sa pagba-bike and napunta ako sa ibang mga kasama ko ngayon or nakakasama ko ngayon. Pero at that time yun, mga taga Camellia Bacoor yung mga kasama ko at that time. And ayun nga, nung pagdating namin sa Tagaytay, sabi ko, "Uy, mukhang tapos na." Tapos ang saya kasi nakakalibot-libot ako. And then, di pa pala tapos kasi medyo mahaba siya kasi dahil nga beginner lang din ako sa pagba-bike. Although, kaya ko namang i-endure at some point. Pero mali yung mindset ko nun na dahil, "Ay hindi, umaakit ako, I'm physically fit, kaya ko yan." Hindi pala gano'n. Iba 'pag cycling, eh. Ah, Lagi akong nasa hulihan pero kinakaya ko siya. Um, Lalo na hindi pa ako gano'n kabihasa pagdating sa pag pagmamanoobra ng shifting. Pero may one time, nung bago ako makarating sa Tagaytay meron kaming kinainan. Dapat una naming kakainan is yung Aling Pinas, which is kilala yon na talagang kainan ng mga nagba-bike dun sa ruta na yun. And, 'pag lumagpas ka dun meron pang isa, tinatawag nilang Bulwagan. Kilala yun sa malaking serving ng Lomi Batangas. Problema lang sarado na yata yun ngayon or nag-reopen pero iba na yata yung pangalan. So, dun kami kumain pero bago ako makarating dun, kailangan kailangan mong daanan yung ahon dun and dun ko na-figure out yung tawag dito, dun ko na-figure out yung pagcha-change ng gears and ano yung use nila. So, ayun, so masaya, 'di ba? And then afterwards, kumain kami dun sa bulwagan ng Lomi, ta's tuloy na hanggang Tagaytay. Pagdating naman ng Tagaytay, puro lusong, ang saya, 'tsaka ang lamig. Ang lamig that time, parang walang pandemic, 'tsaka walang masyadong sasakyan. Kaya tuloy-tuloy kami. Lusong 'yun, pero may mga ahon din na parts. Pero I feel the freedom. Alam mo yung feeling na talagang malaya ka talaga. Wala kang iniisip, ayun. 'Yun ang nangyari. Tapos nare-relax yung utak ko kasi tulad ngayon 'pag nagba-bike, 'pag pumapa-jack, nawawala yung mga isipin and and ang difference nung nagba-bike ako sa time na tumatakbo naman ako. Nung tumatakbo ako, nare-relax yung utak ko in a way na nakakapag-isip ako ng malinaw.
It's like I'm very clear-headed. Tapos ang dami kong mga naaalala na kung ano-ano, pero not in a way na nagra-rush yung utak ko para maalala sila. Kumbaga, na-a-analyze ng utak ko maigi kung ano yung mga nangyayari, kung ano yung iniisip ko or mga dapat kong gawin, gano'n. Kaya tumagal din ako sa pagtakbo noon, eh. And when it comes to cycling, um, nagiging clear-headed din ako. Nawawala yung stress ko kasi hindi ko alam, eh, parang nagiginhawaan yung isip ko while I'm cycling. Yun yung epekto sa akin kapagka meron akong ginagawang, something, like exercise. Siguro yung pagfo-focus ko kasi is nagkakaroon ng, relief effect sa akin. Kaya yan lang yung konting assessment ko. Kaya, um, hindi ako puwedeng walang gawin. Like yung sa bahay lang, hindi. Kung sa bahay lang ako, at least I need to, do some workouts in the morning para alam mo yun, magkaroon ako ng release ng stress, something like that. Or kung hindi, morning walks. And, malaking tulong siya. Ayun, um, ano ba next? Ayun nga, pababa kami ng Tagaytay. Sa Tagaytay naman nadaanan namin yung zoo, tapos yung mga gilid ng Tagaytay and, pinakadulong destination namin dun sa road na yun is yung Arko ng Nasugbu. Pero hindi kami pumasok o lumagpas dun kasi Arko ng Nasugbu, tapos kaliwa, dun kami sa kaliwa papuntang Lemery. Yun yung daan papuntang, Fantasy World. Mga tanghali na yun nakarating kami dun. Pagdating namin dun, ah, kaliwa, panay ahon, and then pinakamahabang lusong na naranasan ko at that time nung nagsisimula pa lang mag-bike is yun, mula dun. Ang tarik ng pababa dun yung simula hanggang Canyon Woods, tapos mabilis, bulusok ako. Ang brake ko nun hydraulic na, pero wala pa akong alam sa mga brands and how reliable they are. Pero at the moment, basta nagpadala lang ako sa agos ng mga kasama ko pababa, eh. Tuloy-tuloy kami ni Kicks. Sarap na alam mo yun, naramdaman ko ulit yung rush. Kasi nung umakyat kami meron ding rush kaming nararamdaman kapagka tumatakbo kami, para kami nagte-trail run ni Kicks. Ayun, so dun nagsimula yung journey ko. Pero kung saan kami bumaba, dun kami dadaan din pauwi. And dahil palusong yun na mahaba, mahabang ahon din yung ginawa namin. Which is napakarami kong tukod nun. Pero hapon na yun, eh. And one good thing about that time is meron ng Google Map. Although hindi pa siya masyadong explored by me, pero I know exactly how I can use Google Map on my advantage. Kaya siguro doon ako nasanay na tumingin-tingin ng mga ruta. Kasi nowadays, pag meron akong gustong puntahan, search ko sa Google Map and then I'll check how how long yung distance from bahay hanggang doon and balikan. And then if I want to check the terrain kung merong mga ahon, magpa-plot ako ng ruta o i-che-check ko siya sa Komoot. Ayun, gano'n siya, gano'n yung proseso ko pagtingin or pagsipat ng mga ruta. And then nung pauwi na kami from there, inabot na ako ng hapon from kasi siyempre pagkatapos niyo sa Fantasy World, aahon kayo paakyat and then lulusong pababa ulit dun sa intersection wherein, nandun yung, ah, Arko ng Nasugbu. And then pabalik ng Tagaytay, ahon pa rin yun siyempre. Ahon yun hanggang pagлагpas ng Alfonso, ahon yun. And pagdating ng
Twin Lakes, yun ang palusong, pero magiging, ang terrain niya kasi magiging rolling eh. So, ito paano, magkakaroon ng Puelo palusong bago umahon. May mga ganong tagpo. And then, napag-desisyonan ko na hindi na sumabay kila Kicks kasi bababa sila doon ulit sa Greenwoods. Kung saan kami umakyat paakit ng Tagaytay. Doon sila bababa. 13 ako eh. So medyo kinakabahan ako noon, ayokong abutan ng dilim dahil hindi ko naman inaasahan na magiging parang whole day na trip yung ride namin na yun. Wala pa akong wala pa akong mga ilaw noon. Talagang bike lang at lakas ng loob. Tapos, ang ginawa ko, sa Mendez ako dumaan. Hindi pa ginagawa yung yung flyover sa Mendez, crossing Mendez. Hindi pa ginagawa yun doon. Clear pa yun noon. So, doon ako dumaan pa uwi. Dahil naisip ko, palusong lang to, kayang-kaya ko to. And doon ko na-discover na ang pangit ng kalsada sa Mendez, kahit na sementado siya, para siyang bako-bako. Parang sinementado siya pero parang hindi level. Parang gano'n. Kasi matagtag. Ang sakit ng puwet ko nun, sobrang sakit ng puwet ko. Kaya sa inabot ako ng hapon, buti na lang, meron akong nadaanan doon na magpapares. Doon ako kumain ng pares. Bali hapunan ko na yun. Ayan. Tapos hanggang sa tiyanaga ako hanggang makauwi. Hanggang sa pagka-uwi ko, yun. Parang nga akong lalagnatin nun kinabukasan. Pero sobrang nag-enjoy naman ako that time. And siguro yung takeaway ko doon and mga natutunan ko that time sa cycling, kailangan meron kang certain training bago ka sumabak sa malalayong distance. Kailangan masubukan mo muna yung increments ng distance bago mo target yung mas mahaba. Tulad ngayon, I'm targeting at least 40 or 50 kilometers. And then bukas, dahil Sabado-Linggo ngayon Sabado ngayon, bukas Linggo, I'm targeting at least 100 or 100 plus distance training para sa mga susunod na linggo, mas mahaba naman. Sana ma-maintain kasi medyo busy eh. Pero this is my way to keep keep myself insane. I mean, sane pala, sane, hindi insane. To keep me sane. Kasi nakakabuang kapag nababagot kayo, lalo na pag burnout sa trabaho. This is me keeping myself busy while doing things that, will keep me in check or my mental health in check. Ayan. Ano pa ba? Yun, kailangan mo ng training and also kailangan mo ng HIIT training. Dahil mostly, magsisimula ka mag-bike niyan umaga hanggang tanghali. O kaya tanghali hanggang hapon. Ayan. Pero kung okay sa schedule mo umaga, di mas maganda. Yan ang mangyayari. And lalo na pag mga long ride, aabutin ka ng tanghaling tapat sa kalsada. So kailangan mo talagang mag-HIIT training para hindi ka mabilis malaspag. Yung laspag or malaspag na term is, yan, sa cycling world ko na lang yun nalaman eh. Laspag is yung bonk na tinatawag din nila. Yung parang dahil nagutom ka, kinain ka na ng pagod, and hindi ka na makakain dahil kahit gusto mo mag-replenish pag inabot ka na ng ganun, bonk o pagod, nahihirapan yung katawan na mag-recover. Parang wala ka ng lakas para sumipa or pumadyak.
Yun ang dapat iwasan. And one thing na natutunan ko nun ay, ayun, huwag mong pababayaang umabot ka sa parang gutom na gutom ka na. Dahil kahit kumain ka na, hindi mo na siya mare-recover agad-agad. Parang sasakit yung ulo mo, mahirapan kang umadyak, mawawalan ka ng lakas para magtuloy-tuloy na pagpadyak. So, one thing na ginagawa ko ngayon kapag nagbo-bike is every 2 hours at least meron ako dapat kinakain, and every 45 minutes kailangan uminom ka kahit at least one mouthful of water. Yan. Tapos electrolytes, syempre mahalaga yan every stopover. And ayun, malalaman mo naman yung duration eh. The longer that you spend time on the saddle, the longer and the better you will know yourself on when you should hydrate or do a stopover. Kaya mahalagang lagi kang magpa-practice or magte-training if your goal is to move yourself on a different location na may mahabang distance. Ayan. And pagdating naman sa pag-upgrade, ang natutunan ko doon na which is the best advices na nakuha ko or advice na nakuha ko is bumili ka muna ng cheap na bike pero somehow with a reliable brand or reliable bike shop na magbibigay sa'yo ng maayos na bike. Main reason is, first, syempre, most of the beginners, hindi pa naman nila alam kung ano yung binibili nila eh. Like, wala pa silang deep knowledge kung ano ba yung saddle, kung ano ba yung parts ng bike, kung ano ba yung cambio na bagay sa kanila. And give yourself time to explore those things while enjoying it. Kaya, most of the time, kapag ka magsisimula ka mag-bike, laging makikita mo sa mga nag-a-advise is, magsimula ka muna sa pag-alam kung anong klaseng surroundings yung nakapaligid sa'yo. Kasi dun ka dapat mag-base unang-una para kung paano ka pipili ng bike. Pangalawang kailangan mong i-consider is ano bang ginagamit ng mga kasamahan mo or mga kasama mo mag-bike. Naka-mountain bike ba sila? Naka-road bike ba sila? Kasi dapat para lalo kang maengganyo magtuloy-tuloy mag-bike is sasabayan mo kung sino yung mga makakasama mo, 'di ba? And then kung hindi mo talaga magugustuhan, then you can do the shift. Kasi most likely may alam ka na nun, eh, at that time, eh. Kasi you will have the, strength or courage and knowledge to know more. I mean, courage and knowledge na kung ano talaga yung gusto mo, 'di ba? Pero yun ang dapat yung i-consider, kung ano yung terrain or environment surrounding you. Siyempre kung puro ahon at saka malubak, mountain bike, 'di ba? O kaya talagang rough road yung daanan papunta sa inyo, siyempre mountain bike na dapat ang ano mo, ang gamitin niyo, mountain bike. Kapagka malubak, puro ahon, 'yan mountain bike 'yan. Pa-downhill or gravel 'yan. 'Yan, mountain bike muna, I would really suggest. And kung lalo na kung wala ka pang masyadong alam sa mga parts, kasi 'pag bumili ka ng built na mountain bike, most of the time naka-hydraulic brakes na 'yan, eh, which is good sa beginner dahil, having a hydraulic brake, lalo na kapag reliable naman kahit na hindi pa yung talagang, mamahaling, or mga branded talaga, basta mga nasa maayos na entry level na brand ng hydraulic brakes sa MTB, goods na, eh. And isa pa, mas mura ang bike parts ng mountain bike compared sa road bike or gravel. Dahil yung shifter niya, um, mas mura siya compared sa shifter or drifters na tinatawag pagdating sa mga drop bar tulad ng gamit ko ngayon. Ayan. So, ayun. Ngayon, if you would ask me bakit ako nag-gravel bike, kasi ano, una nadala ko ng hype dahil pausbong yung gravel bike no'n, and
yung gravel bike scene is one of the most sought after at the time. And ngayon, hindi naman ako nagsisisi dahil ang dami kong naging problema din nung nag-mountain bike ako. Dahil hindi ko alam hindi ko alam kung ano yung yung tamang adjustment ng layo ng katawan ko sa sa handlebar, yung gano'n, nakagano'n. Tapos taas ng saddle height yung upuan. Kailangan alam mo kung gaano taas. So, meron silang tinatawag na bike fitting service pagdating sa ganyan. Normally kaya namang i-adjust or DIY na adjustment ng pag mountain bike. Pero iba kasi kapag naka road bike ka tsaka gravel bike. Medyo mas mahirap siyang tantsahin. Pero ayun nga, marami naman kayong makikita online. So ayun, yun na yung parang pinakakwento ko about sa um, about sa unang experience ko ng long ride, which is the Fantasy World. Bumabalik-balik pa rin naman ako doon, yun nga lang, hindi na madalas. And I was thinking of doing it tomorrow. Baka doon ako bumalik. Kaya ito rin yung naging topic ko ngayon. Which is naging parang napaka-timely niya. Ayan. So, uh, I guess that's it for this episode. If nag-enjoy kayo, and if you're listening or watching this on YouTube, you can follow me on Spotify as well. Ayan. And vice versa. If you're listening or watching this from Spotify, syempre, you can subscribe to my YouTube channel, The Basic Tub. Ayan, search nyo lang, The Basic Tub PH. Ayan. And, of course, if nag-enjoy kayo and to support me on continuously do this, you can donate kahit yung mga sobrang liit lang na funds, kahit piso, dos. Nasa inyo na yan. Only if you enjoy. Pero if not, it's okay. Not everyone would like my content. And I respect that. Yan lang. Kasi ganun din ako Meron din ako mga bagay na hindi gusto at hindi pinapakinggan sa ibang content creator. And that's how humans work. Or that's how humans behave. Hindi naman lahat pwedeng gusto mo or magugustuhan mo or magugustuhan ng ibang tao. So ayun. See you on the next episode, I guess. And sobrang haba tingin ko ng episode na to. And this is the 7th episode. So bye-bye you. Bye-bye you. Bye-bye.